Kanya-kanya ng paniniwala ang bawat deboto ng Poong Jesus Nazareno. Kanya-kanya rin ang mga kwento na napatotoo sa pagmimilagro sa kanilang buhay at kalusugan. At live mula sa Quiapo, may umarangkadang balita si JM Pineda. JM, kamusta na ang sitwasyon dyan sa labas ng Quiapo Church? Jack, pasasalamat, kagalingan at kaginhawahan. Yan ang panawagan ng ating mga deboto dito sa Poong Jesus Nazareno. Kaya sila nagsimba ngayong araw at inagahan nga nila para hindi na rin sila sumabay doon sa dagsa ng mga tao, lalo na bukas pati na rin sa Biyernes. Pagdating naman sa security, handa na ang kapulisan natin na nakabantay dito sa paligid ng Quiapo Church. Ba't naluluwa kayo, sir? Nangingilid ang luwa ni Gary habang ikinikwento ang naging pakikipaglaban ng kanyang nanay sa cancer sa loob ng mahabang panahon. May mga pagkakataon pa nga rin na gusto nang sumuko ng nanay niya dahil sa hirap na tila ba nakikipagpatintero kay kamatayan. Pero dahil daw sa pananalig, kagalingan ang isinukli ni Jesus Nazareno. Una po ito sa magulang ko, sa ina ko po. Abot yung kanyang karamdaman na binibigyan po lagi siya ng pagkakataon na buhay. Dugtungan yung kanyang buhay. At saka po yung munti ko pong negosyo na binigay po sa akin. Nagkaroon po siya ng lymphoma na cancerous. And then nakasurvive po siya ng 14 years. Bigit po. And then ngayon po yung stroke. Saka po yung sa bladder po. Nagsabay-sabay po yun. So ngayon po nag-ano na lang po siya ng recoveries. Umiwas naman sa dagsa ng tao sa Biyernes si Lorna. Ang mahalaga kasi sa kanya ay makapagpasalamat sa Poong Jesus Nazareno ngayong araw mismo ng kanyang kaarawan. Sa akin pag po tumadalo ako sa simbahan ay magaan po sa pakiramdam. Bakit, ma'am? Iba po kasi talaga yung nakakasimba. Magaan sa pakiramdam po. Bakit sa Quiapo? Kasi sabi niyo, taga-QC pa kayo, medyo malayo ang biyahe. Iba po talaga yung Pag napupunta sa pag Quiapo. nagpupunta dito sa Quiapo. Iba yung hapdos niya. 2 araw bago ang pista ng Poong Jesus Nazareno, wala nang patid ang dating ng mga deboto sa simbahan ng Quiapo. Kapansin-pansin kaninang umaga na kahit maraming mga debotong nagsisimba ay hindi pa rin napupuno ang Plaza Miranda. Pero pagdating ng hapon, humaba na ang pila ng mga debotong gustong makapasok sa loob ng simbahan. Isa pa sa nagbago ay ang maluwag na kalye ng Villalobos Street na dati ay punong-puno ng mga vendor. May ilang mga vendors naman na pumupuslit at naglalako sa gilid. Pero dahil maigpit ang Manila LGU pati na rin ang mga kapulisan, nagkukulasan din ang mga ito at nawawala. May mga misa rin na ginaganap sa simbahan at pagdating ng tanghali ay isinasagawa naman ang misa nominaryo. Nagaganap ngayon dito sa simbahan ng Quiapo, patuloy pa rin po ang ating mga misa nominaryo. At ito ay sa ganap na ika-12 at 12:15 ng tanghali. At tayo ngayon ay nasa ika-8 araw na ng ating misa nominaryo. At bukas, matatapos ang 9 na araw ng ating pagmimisa. Gayon din, bubuksan na natin sa ganap na ika-3 ng hapon ang mga fiesta masses po natin. At ito ay matatapos mismong araw ng kapistahan. Jack, sa ngayon nga ay ongoing ang misa dito sa Quiapo Church kung saan nagsimula nga yan kaninang alas 5 ng hapon at magtatagal yan hanggang alas 6. At sa ngayon nga, kung nakikita nyo sa aking likuran, ilang mga deboto na ang pumupunta dito kahit na gabi na dito sa may Plaza Miranda para na rin magbigay pugay sa Nazareno. At in terms nga sa kalinisan dito sa kahabaan o dito sa paligid ng Quiapo Church, talaga namang kapansin-pansin talaga yung pagkonti ng mga vendors na nandito sa paligid. Isa rin kasi sa pinaalala ni Mayor Isko Moreno kanina ay na sana ay makipagtulungan itong mga vendors at hindi na benta dito sa paligid ng Quiapo Church at makadagdag pa dun sa dami ng tao. Pati na rin dun sa mga nagbebenta ng mga tusok-tusok, Jack, yung mga nagbebenta ng isaw, mga pugo, ay iniwasan na rin daw kasi panigurado yung mga bumibili noon ay tinatapon lamang yung sticks at panigurado daw sa
Biyernes ay maraming mga nakatapak na mga deboto at posibleng magkaroon ng sugat ang mga ito. Jack? JM, napansin ko lang dyan sa kinatatayuan mo ay parang walang nagtitipon-tipon. Bawal sila muna dyan ngayon? Kailan ba sila papayagan? Or talagang mag-i-implement ba sila ng bagong protocol na bawal na magtipon-tipon dyan sa labas ng Plaza Miranda? Jack, sa ngayon wala namang in-announce na bawal magtipon dito sa tapat ng Plaza Miranda. Itong lugar na ito ay open pa rin sa publiko, sa mga pumupunta o mga gusto pa rin pumunta na mga deboto ay bukas pa rin itong Plaza Miranda. Kanina nga lang napansin natin na mayroon talagang pila ng mga deboto papasok dito sa may simbahan mismo. Kanina yan bago magsimula yung misa dahil nga limitado lang din yung space doon sa loob. Kaya yung mga nakikinig o gustong umatin ng misa dito sa Quiapo Church ay pwede sila dito sa likod mismo o sa likod ko yung sa may Plaza Miranda dahil malakas naman yung speaker at naririnig din yung misa. Dito rin ay makikita yung may mga screen na pwede nilang pagnoodan ng mismong misa. Check. Okay, maraming salamat, JM Pineda, live mula dyan sa Quiapo.